Dante, anong oras inaasahang darating si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan? Jun, wala tayong nakuhang impormasyon kung anong eksaktong oras na darating dito ang dating Pangulo. Pero sa ngayon, June, ay inaabangan na nga ng mga taga-suporta ng religious leader na si Apollo Kibuloy at ganyan din noong mga empleyado ng Sunshine Media Network International o SMNI ang pagdating dito ng dating presidente. Kasabayan, June, ng huling araw ng kanilang rally dito sa Liwasang Bonifacio ngayong gabi na kung saan nagsimula itong kanilang ginagawang mga pagkilos noong nakaraang March 6. Ang dating presidente ay kilalang kaibigan ni Kibuloy at kamakailan lang no June ay itinalaga na rin itong administrator ng mga ari-arian ng religious group. May mga nakausap din tayo kanina na mga kawani ng SMNI. Sinabi nila na bukod sa dating Pangulo, inaasahan din na may ilang mambabatas na darating dito sa Liwasang Bonifacio. Bagamat wala naman silang binigay sa atin na impormasyon kung sino-sino ang mga ito. Una nang nagsagawa ng rally itong grupo ni Kibuloy, ang kanilang mga supporter kasabay ng araw ng pag-anunsyo nga June ng Department of Justice o DOJ na pinakakasuhan na nila si Kibuloy dahil sa iba't ibang kasong kriminal tulad ng sexual abuse of minor at gayon din ng qualified human trafficking. Nagtutuloy-tuloy na ito matapos namang i-contempt ng Senado si Kibuloy dahil sa bigong pagdalo sa hearing na pinangunahan nga ng komite ni Senator Risa Ontiveros. So sa ngayon, June, ay nagpapatuloy itong kanilang programa dito sa Liwasang Bonifacio na nagsimula kaninang 3:30 na ng hapon. At kanina ay nakita natin na nagsalita itong si dating Philippine Charity Statistics Office o PCSO board member Sandra Cam at ang isa sa kanyang nabanggit na anytime daw ay pipirmahan ni House Speaker Martin Romualdez yung warrant of arrest laban kay Kibuloy. Yun ang kanyang nabanggit at inihayag din niya na yun daw pera ng PCSO ay kumbaga mayroong sabuatan na nangyayari dyan sa pagitan ng unang ginang, First Lady Liza Araneta Marcos at gayon din ng kanilang general manager na si Mel Suarez, kung di tayo nagkakamali. So yun yung mga ibinulgar ni Sandra Cam kanina at ang sinabi pa niya, hinahamon nga niya itong itong pamunuan ng PCSO, maging si House Speaker Martin Romualdez na hindi umano siya magpapatinag at marami siyang bala, ika nga, laban daw sa kanila. At sa ngayon naman, June, kung naririnig niyo sa aking background ay nagsasalita naman itong abogado na tumakbo din dati bilang senador, si Glenn Chong, kung saan binabati ko sa niya ang administrasyon dahil sa kawalan nito ng aksyon ngayon sa mga problema ng pamahalaan at sinasabi pa niyang sinabi rin niya na nagkaroon nga daw ng gayaan noong nakaraang 2022 national and local elections kung saan ang naging beneficiaryo dito ay ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil bagamat sinabi niya ito June noong mga nakaraan na bago pa daw ang halalan ay nag-usap itong unang ginang at ang Smartmatic para ang sinasabi niya dito mabigyan ng pabor ang pagkapanalo o itong grupo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang 2022 national and local elections. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, bagamat ay yan itinatawag nilang prayer rally. Pero may mga sa programa, Dante, natanong mo ba dyan kung bakit merong mga interval din naman nga, halimbawa may awitan, may sayawan, tapos may interval din na merong mga political na ipinapahayag yung mga guest speaker dyan. Ganun ba talaga ang programa na yan, Dante? Yes, John, alam mo, sinubukan din nating kumuha ng programa pero wala naman silang naibigay sa atin na kumbaga yung line-up ng kanilang mga programa. Pero from the start, June, noong March 6 ay ganito nang ang nangyayari talaga. May mga interval na may mga
mga prominent na mga tauhan sa pamahalaan na nagsasalita, yung kanilang mga host dati, o yung kanilang host, sina Lauren Badoy, sina Eric Celis, meron ding nagsalita din dito si Attorney Ferdinand Topacio, at maging si dating Presidential Legal Counsel Chief, si Attorney Sal Panelo. Hanggang ngayon, ganun pa naman din ang kanilang kumbaga flow ng kanilang programa na may mga interval, may mga sayawan nga, yan na nabanggit ni June, at mayroon ding mga pinapasok silang mga tagapagsalita na iba, yung iba ay nagsasalita na may kinalaman sa politika, meron iba binabatikos, meron ding nagsasalita ng mga katiwalian o mano sa gobyerno na tulad ng corruption, yung sinasabi naman nila diyan sa Kongreso, tinutulugsan nila na mayroon tayong mga mambabatas na pumapabor na sa mga CPP, NPA, na ang partikular nilang binanggit itong mga mambabatas ng Makabayan Bloc. At the same time, yung kanila ding patuloy na pagtuligsa dito kay Senator Risa Ontiveros dahil nga sa kanyang pagdinig ng kanyang komite dito sa mga pang-aabuso laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. At yun nga, naglabas na ng sa pina hanggang sa sinight in contempt itong si Kibuloy. Na lumalabas nga nito ay nagiging kumbaga wanted na siya ang dating dahil na mayroon ng contempt ang Senado 2. So far ba, Dan, tinatanong man nyo sa organizer ng rally na iyan na ano na yung kumbaga na-achieve nila? Ito ba yung nagkaroon na ng impact doon sa kanilang gusto talagang maipahatid sa taong bayan? Paano ba yan, Dante? Yes, John, alam mo, yung mga kaibigan din naman natin, no, yung mga reporter ng SMNI, ang nabanggit kasi na sa atin, baga hindi naman nagpapa-interview yung mga organizer. Pero doon sa kanilang mga speaker, ang sinasabi nila, hindi daw sila titigil hanggat hindi marinig ng pamahalaan, partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang panawagan. At ang isa nga sa kanilang panawagan, June, ay bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil bigo naman daw itong gampanan ng kanyang tungkulin sa napakaraming problema ng bansa, June. Kung ganyan ang linya ng sinasabi mo, Dante, kung hindi sila titigil, ibig sabihin, may kasunod pa ito. Maaaring sa ibang lugar, ganun ba yun, Dante? John, tama yan. Kausap natin kanina yung isa sa kanilang reporter, kasama natin sa bit. Ito na, kumbaga 7-day kasi ito, John, nag-umpisa siya noong March 6. So matatapos ngayon, March 12. So ito ay kapitong araw. Pero hindi raw dito natatapos. May mga pagkilos pang gagawin itong mga suporta at ganyan din ang SMNI sa iba't ibang mga grupo. Hindi pa lang natin nalaman, John, kung saan partikular sa Pilipinas sila gagawin yung kanilang mga pagkilos. Sinasabi naman nila hindi lang dito sa bansa ang itong ganitong mga pagkilos kasi sa iba't iba daw mga lugar, maging dyan sa Australia, na kung saan mayroon nga silang mga supporter ay nagsasagawa din ng ganitong pagkilos bilang pagsuporta sa kanilang panawagan na justisya para sa kanilang religious leader na si Apollo Kibuloy. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat na live mula sa Maynila.